pero andito si Mr. Cruz kasi of ITP Construction. Salamat po sa attendance niyo, Mr. Cruz. And you are here because of the Makati Science High School building. Sa Bliss. Pakigamit po yung mic. Okay, sir. Okay, para for the record, sir. Sa Makati Science High School building, was your company a bidder? Yes, sir. Okay. Yes, Bidder kayo? Your Honor. Yes, Your Honor. You're one of the 3 bidders. No? Yes, Your Honor. And may allegation din yata doon na rigged yung bidding o ano lang, palabas lang. What can you say, Mr. Cruz? Kamukha po doon sa parking 2, nabasa po namin sa PhilJeps, bumili po kami ng dokumento. Letter of intent po kami, bumili kami ng dokumento at sumali po kami sa bidding. Unfortunately, natalo po kami. Pagdating po dun sa Guadalupe Bliss, which is the Friendship Suites, ano pong masasabi niyo doon? Kami po ang nanalo doon sa bidding. What was the contract? Ano po yun eh? What kind of scope of work din? Opo. Ano po, rehabilitation po nung 3 buildings, 28, 29, 30. Na-implement po ito in 3 phases. Phase 1, which is about 119 million, and then the phase 2 is about 90 million, and then the third is about 33 million. All 3 phases binid out? Hindi po. Yung una lang? Yung una po, at yung pangalawa po, negotiated na. Dahil yung pangatlo, binid po ulit. Nanalo din kayo ron? Opo. So kayo na yung nag-umpisa, kayo na yung nagtapos? Opo. Anyway, wala pa tayo dyan sa Friendship Suites, no? Opo. But thank you for giving us advance information at salamat po sa inyong attendance ngayon. And we also have with us Mr. Olivar. Mr. Olivar, marami na siguro hindi naalala paano nabanggit ang pangalan ni Mr. Olivar dito because in one of the testimonies of Vice Mayor Mercado, may binasa siyang affidavit allegedly executed by a certain Ariel Olivar, and this concerns one of the condominium units alleged by Vice Mayor Mercado to be owned by Vice President Binay. And yung sworn statement niyo po ay ginamit bilang patunay or proof. So andito ka na. Sasabi ko kasi hindi pwedeng by affidavit lang at hindi magpakita yung tunay na tao. So you are here before us, Mr. Olivar. And what can you say po tungkol po rito sa ownership ng Unit 2801, the Peak Condominium, na ang sinabi ninyo sa sworn statement, ikaw ang registered owner pero hindi ikaw ang true and beneficial owner. Ano po? Can you please elaborate? Magandang hapon po, Mr. Chairman. Totoo po yun. Ako po ang nakapangalan dito sa condominium unit na ito, pero hindi po ako nagmimiyari. Kaya po, ang gusto ko malaman, paano nangyari yun? Ginamit lang po ang pangalan ko. Okay, pumirma ka ng deed of sale? Nung binili mo, pumirma ka? Hindi ko matandaan kung anong document yung pinirmahan ko kasi medyo matagal na po ito. So hindi ko po alam kung deed of sale or deed of donation. So hindi ko na po matandaan. Okay, tapos so kung hindi kang owner, sino ang tunay na owner? Ang ating pong Vice President ang talaga nagmimiyari po nito. Okay, paano mo nasabi yon? Kasi nung panahon po na na magkasama pa sila ni Vice Mayor Mercado, sinabi po sa akin ni Vice Mayor Mercado na kung pwedeng gamitin yung pangalan ko para ipangalan dito sa condominium unit na ito. So pumayag naman po ako. Ano pong kapalit? Wala pong kapalit, Your Honor. Pero sure ka na may naalala ka, may pinirmahan kang dokumento in relation to your purchase or acquisition of this condominium unit? Meron po ako naalala, kaya lang hindi ko na po matandaan kung anong dokumento yun. Pero meron kang pinirmahan. Yes, Your Honor. Kasi ang isa kong concern ngayon is tinitignan ko yung anong tawag mo doon, the prevalence of forging documents. Na nakita natin sa mga PDAF,
ibang mga government scams. Andito rin sa, kahit si Engineer Chanova, sabi mo, bidding documents, sometimes pino-forge. But in your particular case, naalala mo talaga, you participated in a transaction. Naalala ko po, meron po ako mga pinirmahan na dokumento rito. Okay, so yung allegation mo na si Vice President Binay ang may-ari ng unit mo ay galing lang sa information ni Vice Mayor Mercado. Siya lang ang nagsabi sa'yo. Noon po kasi, ginamit po ito ni Vice Mayor Mercado, ito pong unit na ito. So after po no, na pagkatapos niyang magamit yung unit, so isinurrender niya po, na po niya ulit kay Vice President Binay. Paano mo alam? Yun po ang pagkakasabi sa akin ni Vice Mayor Mercado. Okay, ikaw ba yung nagbabayad ng real property taxes mo rito? Wala po akong binabayaran dito. Yung mga condominium dues mo? Wala rin po. At hindi pa naman nababa, ano tawag doon, na delinquency sale ng local government unit? Wala pong binibigay sa akin lang pamunuan ng tipik na kahit ng anong mga statement. So wala pa ako natatanggap na kahit na galing sa kanila. So hindi mo to pinakialaman, hindi mo to pinarenta. At totoo po, hindi pa po ako nakakarating dito sa unit na ito eh. Okay, pero yun na nga, from your testimony, never naman kayo nagharapan ni Vice President Binay when he was mayor to talk about this unit. Wala. Hindi po kami nagkaharap ni Vice President Binay, si Vice Mayor Mercado po. Oo nga, yung informasyon mo nga galing nga kay Vice Mayor Opo. Mercado. So, okay, so wala naman naghahabol sa unit na yan. Sa'yo, walang sinasabing mag-execute ka ng dokumento, ibalik mo sa akin, o ilipat ang pangalan sa akin. Wala po naghahabol sa akin, pero nung nagpakuha po ako ng dokumento nito sa Register of Deeds, Opo. nakita ko po sa likod na meron na pong annotation dito sa likod. Ano po nakasulat? Nakalagay po dito yung notice of assessment filed by Judith Duabit Vasquez, Delpin S. Castro Jr. and Salvador M. Hardenil Jr. Ito po yung mga board of directors ng DP Condominium, stating that a line consisting of unpaid assessment dues and related charges in the amount of 247,985.87. So notice of assessment po ito. Ipinail po nung March 1, 2011. Anyway, yung halaga naman ng condominium, mas malaki dyan, di ba? Hinabol ka ng 247, tama? Plus? Opo. 1,000, Opo. Pero yung halaga ng unit is definitely greater than. Mga magkano yung may idea ka? Mr. Oliva? According po kay Vice Mayor Mercado, siguro po nasa mga 18 million daw po ang halaga nito ngayon. Ba't gano'n ba kalaki? Ang floor area po nito is 150 square meters po ito na unit. O diyan mo lang kinukuha sa dokumento kasi hindi mo man lamang nakita, no? Hindi po. Okay, so I think that's all the information we can get from Mr. Olivar. Pero, Vice Mayor, sa iyo pala nanggaling naman yung information na kay Vice yan. So, ano naman ang basehan? Tama po. Kasi po, itong si Engineer Olivar, siya po ang nagsukat doon sa, para makita lang niyo yung connection, siya po ang nagsukat doon sa Hacienda Binay. Nung binubuo na po yun. At nakita naman po siguro ni Vice President Binay, mabait, masipag na bata ito. Kaya po noong nahanap na yung lot, yung titulo na, ang istorya po sir ganito. Ang bigayan po niyang condominium na yan, sa panahon pa nila ng Engineer Irasga. Pero nung nagkahiwalay ho sila ng Engineer Irasga, may mga binigay sa akin listahan na, para tulungan mo akong hanapin itong mga ito. Dahil hindi ko naman alam, nahihiya naman kanya ako pupunta ron. Sa hindi po sinasadyang pagkakataon, naimbita po ako dun sa bahay ni Mr. Cesar Guse sa Dapik Tower. Sabi ko, pare, dito ka pala eh. Meron ka ako kung hinahanap ditong unit na nakapangalan. Unit daw ka ako na para kay Mayor Binay. Sabi niya, ayan o, sa kabila ng unit ko.
Sabi ko, ba't mo alam? Sinasabi ka niya sa akin dyan sa baba, kay Mayor B na yan eh. O kako, kung kay Mayor B na yan, pwede bang bumaba ka? Kunin mo yung susi at tingnan natin kung ano itsura niyan. It's true naman na nakuha po niya yung susi at nabuksan namin, nalinis namin, at tinitindigan naman po nung dapik na talagang yun alakan taon tatanungin doon ng panahon yun, sir, na hindi magsasabing yung unit na yun kay Vice President Binay. Dumating ho, nireport ko po sa kanya, nakita ko na, sir, ando sa, ano na yun. Sabi niya, ano kaya mabuting gawin natin? Bahala na po kayo, basta ako ho, nahanap ko na. Pero nakapangalan pa rin po yan sa dapik, hindi pa po, sir, yan nakalipat. Nagkataon ho naman na nagka-problema ako ng panahon na yun, alam naman niya yung problema ko, sabi niya sa akin, di yun ang una tiran mo. So nagtira po ako dun, sir. At habang sinusukat naman ni Ariel yun, sabi niya, pare, ayusin mo na rin yung papel niyan kung kanino natin pwedeng ipangalan. Sabi ko, gusto mo ba ipangalan ko dun sa kay Engineer Olivar? Sabi niya, basta sagot mo sa akin yan, basta mapagkakatiwalaan. Kaya po pinapangalan namin kay Ariel Olivar. Yun po ang istorya ng building na yun. Pero, noong pong natapos na ako doon, alam naman niyo yung naging problema ko doon, inintriga po ko po sa kanila, yung titulo, yung susi, everything, sa kanila. Kay Ate Eben ko po yun inintriga. Kaya hindi ko na po alam ang istorya kung ano na nangyari after that. Pero kung i-check natin ngayon sa Register of Deeds, nasa iyo pa rin po, Engineer Olivar ang pangalan. Sa iyo pa. As of the moment. Sa akin pa po nakapangalan to, pero meron pa pong isang annotation dito na nagkaroon na po ito ng certificate of sale. So, ibig sabihin, in-auction na po. Ipina-auction ng DPIC sa halagang 247,995.87 na hindi nababayaran sa monthly dues. So, meron pong annotation dito sa likod. Sige, pakisubmit na lang sa subcommittee and then we will take it from there. No? Opo, kasama po itong ibang mga documents na nakuha ko. Okay, para po malaman natin ang katotohanan dito sa unit na ito, in one unit. So yung ganong conversation ninyo with the then mayor tungkol sa paghanap ng taong pwedeng pangalanan ng condominium unit, nangyari lang ito dito sa particular unit na ito? Diyan lang po ako may participation. No? Lang, ha? Diyan lang po. Okay. So, well, anyway, there being no other questions for this afternoon, thank you for your presence, lady and gentlemen. Ma'am Bagsi, thank you for your presence, and to all of you. So, we will inform you of our next hearing. Hopefully, by next week, hanapan po namin ang time. So, in the meantime, our hearing is hereby suspended.